131 Nation Initiative ni Pastor Paulo C. Kibuloy, tinungo po ang coastal area ng Barangay Sobol, Baybay East sa Sampabian, Pangasinan para magtanim po ng mga mangrove seedlings. Si Paul Montibon live on the spot. Paul, Masantosya Kabuasan. Masantos siya kabwasan mo partner Jay and Sir Jay, and of course Admar, para sa lahat po ng mga kababayan natin mula Luzon, Visayas at Mindanao Global. Magandang umaga sa inyong lahat. At matapos nga natin ma-experience din at maging saksi doon naman sa 131 Nation sa iba-ibang bundok at lalawigan sa North Luzon, ito naman ngayon nasa coastal areas naman tayo dito sa Baybay East ng Barangay Sobol, San Fabian, Pangasinan. At kanina pa tayo nag-start dito maaga-aga at ngayon nga ay halos patapos na ang event dahil napakasigla ng mga kapartner natin dito at mga volunteers para magtanim ng mangrove seedlings. Talaga namang Sir Jay, nakaka-proud dahil bagong taon, imbes na mag-relax, kainin yung mga natitira pa ng mga handa, si Pastor, inuna pa rin ang kalikasan. Kaya naman bagong taon, bagong pag-asa ang hatid na naman ng 131 Nation Initiative ng Sunshine Philippines Movement sa panguna pa rin ng ating pinakamamahal na Pastor Paulo C. Kibuloy. At ito na nga ang kasama natin ngayong umaga, ang event organizer ng SPM dito sa North Luzon, si Sir Jay Mendoza. Kumusta po ang tinatakbo ng ating activity ngayong araw na ito? Happy New Year pala, Sir Jay. Happy New Year, Paul, and Happy New Year sa lahat. At syempre, Happy New Year sa ating mahal na Pastor Paulo C. Kibuloy. Nagpapasalamat tayo na kahit medyo maulan-ulan ng konti kaninang umaga, pero hindi naman po nagpatinag yung ating mga volunteers. So magmula kanina alas 6, nagsimula ng programa natin, at ngayon nagtatanim na nga tayo. Meron tayong mahigit 600 na mangrove tree na itatanim ngayong araw na ito. Alam naman po natin, itong San Fabian, sa dagat, coastal area, may river, kaya dito napili nila sa Sobol. Actually, ito na po ang pangalawang pagkakataon natin. 2016, nandito na tayo. Ang sabi nga nung naging partner natin dito, malalaki na daw ang tinanim natin sa pagbabalik po natin. Kasi 8 years ago. So kaya nung makita niya tayo, sabi niya, eto, bumalik pala kayo ulit. Mamaya makakausap din natin siya. Familiar faces pala tayo. Oo. Kasi alam naman ninyo, ang SPM po 2005 pa nagsimula. Correct. Ang Pangasinan, maraming beses ho tayo, halos taon-taon nagtatanim tayo dito. Nagkakaroon ng coastal cleanup ang SPM dito. Kaya kilala na si Pastor dito pagdating sa kanyang pagiging environmentalist o pagmamahal niya sa kalikasan. No? Ang first launching din ng 131 Nation natin, ginawa natin sa Dagupan City. Doon sa may Dawel River, doon sa coastal area din po dyan sa area na yan. Kaya alam na nila pagdating ng 131 Nation ay nagpapasalamat po talaga sila, lalo na ngayon dahil New Year or unang pasok pa lang ng 2025 nandito na po tayo para magtanim. Correct. Pasalamatan din natin ang lahat po ng mga private sectors na nakiisa sa atin ngayon at talaga namang supportive, imbis na kung ano-anong gagawin nila ngayong bagong taon, sumama sa ating advocacy ngayong araw na ito. Correct. At nagpapasalamat tayo unang-una syempre sa LGU ng Sampabian dahil ito in-accommodate po nila yung ating activity ngayon na 131 Nation. Lalo na po ang kanilang municipal agriculture. At kasama na rin po yung presidente po ng SAFA dito po sa Sobol dahil mula kagabi talagang tumutulong na sila sa pag-prepare, sa mga itatanim, sa lugar. At sa lahat pa, from SK, meron tayong mga grupo, meron tayong iba't ibang mga volunteers, may mga individual na nung narinig nila yung tungkol po dito sa 131 Nation, talaga nagpunta rin sila kanina. Ayan. Sir Jay, in behalf, syempre, sa ating pinakamamahal na pastor, hindi man natin siya makasama dito, pero dahil sa mga volunteers natin at sa pangunguna din ng mga representatives ni Pastor, ay naisakatuparan natin ang advocacy ni Pastor. Oo, at nais na rin paabot sa ating mahal na pastor na nandito man siya o wala, talagang ang kanyang advokasya, ang kanyang isinusulong na pagmamahal sa kalikasan ay tuloy-tuloy talaga at inaasahan at napapanahon. Sabi nga nila, yung ginagawa po natin ngayon ay napapanahon dahil nga sa climate change. Sabi nga nila, di ba, ito ay part ng mitigation pagdating po sa climate change. Kaya nagpapasalamat po sila mula sa cleanup drive natin hanggang dito po sa ating 131 Nation. Alright, maraming salamat. Sir, ang dami palang Jay ngayong nakasalang. Sir Jay Mendoza,
si MJ at saka si Sir J Sonsa. Okay, meron pa, wag nating patagalin pa dahil ito naman nakaka-proud din dahil isa sa mga volunteer group din ay kasama natin mula sa okay, sige. Mula sa SAFA muna. Ito yung mga small Anchor Fishermen Association o SAFA dito sa Barangay Subol. At kayo din ay isa sa mga nanguna para sa pagpili ng mga areas na dapat nating tamnan. Magandang umaga, Masanto siya Kabuasan, sir. Okay, masanto sa kabuasan natin si Kinamin, lalo na sa ating mahal na pastor. Happy New Year ulit. Itong mangrove na itatanim na ito, since noong 2016 na nakasama namin kayo dito na nagtanim doon sa kabilang area. Kaya ngayon, nung pinuntahan ako ni Sir Vic na inyong coordinator noon, pinili namin itong along coastal areas. Bakit nga ba, sir? Kasi maraming yung natanggal na lupa dito. Kaya at least dito, ibinigay ko itong lugar na area nito para at least maproteksyonan yung lupa at saka yung hangin na pumapasok dito. Kasi malakas ang hangin dito, sir. Pag wala yung mga bakawan. Kaya yung bakawan, malaki ang ibinibigay na tulong dito sa komunidad, sa kalikasan, para at least pati yung mga mangingisda, pakikinabangan nila yan dahil yung dahon yan, pag nabulok yan, naging quaker oats ng yung skyflex ng mga isda. At saka yan ang pinangingitlugan ng mga isda dito. Kaya magiging productive ang mga isda. Pati yung mga fish shield, yung mga shields na malukans, mga ganon. At tataas ang ani din ng isda natin. Yun, isa yan na talagang nagiging production, mataas ang production ng isda dahil sa pangingitlog ng mga malalaking isda dito. Gaano naman ka-importante na mabantayan natin to hanggang sa paglaki itong mga itinanim natin na mga mangroves? Ito po, nung nagtanim kami dito noon, naglagay ako ng bantay bakawan dito. Ito, hihilingin ko sa ating mahal na barangay captain, Honorable Eliseo Pereira, na siya ang hilingin ko sa kanya na bibigyan kami ng magbantay bakawan dito para maproteksyonan natin yung efforts natin hindi masayang. Correct. Oo, kasi sabi nga nila, Sir J, Admar, and MJ, pag lumaki pala itong mga bakawan na ito, pag may malalakas na hangin, hahadlangan nila ito para hindi makaapekto sa mga communities. Opo, yun, isang magandang napili dito. At least kami po yung unang-una itong 2025. Maraming salamat sa initiative ni Pastor Kibuloy. Dahil kami ang napili dito sa aming barangay Baybay S. Subol, Sampabian, Pangasinan. Hanggang sa muli na pagkikita-kita natin, Sir Romy. Oo, marami pa tayong lugar na pupuntahan. At last na lang, panghuli na lang, syempre nagpapasalamat ka tayo dahil itong grupo naman ay syempre pag sinabi natin connotation ng mga fraternities ay may mga ibang negative connotations para sa mga kabataan, iba pa ng mga communities, pero kakaiba ang Alpha Kappa Rho dahil San Carlos, Pangasinan ito dahil nga naman ay love nila ang kalikasan din. Hi Mike, good morning. Morning sir. Una sa lahat, nagpapasalamat kami kay Pastor Apollo sa pag-imbita sa amin dito sa aming kapatiran. Lalo't yung mga ibang tao kilala kami bilang palaaway, ganon. Pero ito, nagpapasalamat kami sa event na to kasi dito namin mapapatunayan na maganda pala ang aming samahan na idudulot ng ganito sa pag-tree planting, ganon. Para sa mga kabataan dyan, mga kapartner, hindi puro pakikipag-away ang grupo ng Alpha Kappa Rho. Pero dapat, kumbaga, kayo ay nakikiisa din sa mga magandang advocacy ng gobyerno at maging sa mga pribado sektor tulad ng Sunshine Philippines Movement at kay Pastor Apollo C. Kibuloy. Tapos lalo na rin sa aming mga barangay, sa aming mga lugar na hindi namin pinapabayaan yan. Kung mayroon mag-imbita sa amin ng mga activity, go kami dyan para sa aming kapatiran. Ayan. So anytime, kung may mga iba pa na mga activities ang Sunshine Philippines Movement at si Pastor ay
open na open ang grupo ninyo para suportahan ang ganitong klase ng mga advokasya. Oo po sir, wala pong problema. Ayan, uy, batiin mo muna ang lahat ng mga kapatiran natin dyan. Ay, sa mga Alpha Kaparo, sa Balaya Chapter at saka San Carlos Council, long live Alpha Kaparo. Ayun, maraming salamat at long live din sa mga volunteers ng Sunshine Philippines Movement at lalong-lalo na ang ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Tingnan naman natin mga kapartner, ito ay yung iba doon dahil nakapwesto na yan sila ng tigda 2 rows hanggang doon pa yan sa pinakadulo kasi napaka-importante daw niyan dahil naaagnas na at itong mga na-erode ang lupa dito, so mas maganda na may magkukontrol ng mga lupa sa pamamagitan ng pagtatanim ng mangrove seedlings. Hindi lang sa ecosystem, pati sa fisher folks, malaking tulong sa pagbaha, malaking tulong sa mga kalamidad, malaking tulong din ang itinatanim natin na mga mangrove seedlings dito sa lugar na ito. At yan muna ang ating magiging update mga kapartner. Maraming salamat. Happy New Year sa ating pinakamamahal na pastor, Pastor Apollo C. Kibuloy. Happy New Year sa studio at sa lahat po ng mga kapartners natin global wide. Mula dito sa Baybayin o sa coastal area ng Baybay East, Barangay Subol, San Fabian, Pangasinan. Yan, Balbalog salamat. Maraming salamat, Paul Montibon, live mula dyan sa Pangasinan.